Mahigit 1 beses sa isang araw, tayo ay bumibili ng matitingkad, makukulay at samot-saring mga produktong ang lagayan ay plastik. Ngunit matapos magamit at itapon ito, saan nga ba ito napupunta? Narito tayo ngayon sa lugar kung saan sinasabing nakatira ang pinakamatandang basurero dito sa Malvar, si Lolo Bert. Kung makikita natin ngayon, tila parang bukid lang tong lugar natin papunta kay Lolo Bert. Pero nandito yung bahay niya sa may nagawa sa Tagpitag Piñero. At ngayon, nakita natin si Lolo Bert ng magandang araw po! Lolo Bert, hello po! Kamusta po kayo? Kamusta po? Malakas pa talaga po, Lolo Bert. Kaya pa po. Ito ang presyo ng 8 piso. Per kilo po. Oo. Yung ba ang mga presyo dati, ito, nasa 10 o 11. Ay, bumaba pa po. Ito, bumaba. Kaya, 2 piso. Iyan ang kapalit sa kada kilo ng mga PET bottles mula sa araw-araw na pakipagsapalaran ng mga mangalakal sa ilalim na nakakapasong sikat ng araw. Di talaga pong dito na po kayo nabuhay sa pangangalakal po. Ito na ang pinakamaganda sa buhay ko noon. Ngayon, Hanggang ngayon po. oo. At yung una, yun, ang tarak magakot. Ay, diyan ako nananama. Ngayon ay sasamahan natin si Lolo Bert na sa kanyang pangangalakal. Titingnan ko anong nangyayari sa buong araw niya sa panganguha ng kanyang kalakal. Pero hindi na po talaga kayo nagpapadyak po, Lolo Bert? Padyak ngayon, pagka ganyan. Padyak po ngayon. Ang kanyang padyak ang nagsisilbing kasama niya sa araw-araw na pangongolekta ng iba't ibang mga kalakal. Layon niya ang mga nagkalat na PET bottles, bote, at bakal sa kalsada o di kaya naman mula sa mga bahay na madalas na nagbibigay sa kanya ng kalakal na basura. Sa pagsama ko kay Lolo Bert, nasaksihan ko kung anong klaseng pagod at hirap ang mga lakal ng basura. At kasabay rin ito ay ang pagsagi ng tanong sa aking isipan kung bakit nga ba ganito ang buhay. Kaya po bang magpadyak po? Pwede niyo po ba akong mapagbigyan? Sige, sinubukan mo. Sige po. Yan. Ngayon ay Tingnan ko, kaya mo. pabalik na tayo sa bahay ni Lolo Bert sa una niyang pinuntahan na pinagkuhanan ng basura. Mahirap at delikado na sa edad ni Lolo Bert ang pangangalakal ng mga basura. Ngunit hindi niya ito alintana sa kanyang kagustuhang makapag-uwi pa rin ng makakain ng kanyang pamilya. Talagang pawis kong pawis mo. Paano pa po kayo? Dalawang dekada niyo na po mahigit ginagawa to. Unang suki pa lamang ang napuntahan ni Lolo Bert ngayong araw. Pero bumalik na ulit siya sa kanilang tahanan para hiwalay-hiwalayin ang mga basurang nakalat niya. Isang nakakapagod na umaga na naman pala to para kay Lolo Bert. At sa unang pagkakataon ay nakasama tayo sa kanya. At masasabi ko talagang ibang hirap, ibang pagod sa pagpapadyak na lamang ni Lolo Bert, lalo na sa pagbalik na may laman na, kargado na ng mga basura. Nakakahingal talaga, nakakahingal ang trabaho at isang mabigat talagang hanap buhay para sa 82 taong gulang. Ngayon, papunta tayo sa pangalawang paghahakutan ng basura ni Lolo Bert. At sa pangalawang pagkakataon ay nararamdaman ko na naman ang
pagod, hinga sa pagpunta, sa pangongolekta ng basura. At sasamahan muli natin si Lolo Bert. Dahil sa mga mangalakal na gaya ni Lolo Bert, ang mga basurang halo-halong itinatapon ng mga tao ay nasisegregate pa at napapakinabangan ng mga gaya niya. Gano po katagal ang tinatagal niyo po sa ganito? Sa pagbabahay-bahay niyo po ng ganito mga kinokolekta po? Hindi ko na natatanda. Meron isang tatakbo ko, wala eh. Minsan wala. Minsan po wala po kayo nakukuha. Wala. Actually, yung si Lolo Berting, Berting ang tawag kasi namin sa kanya. Matagal ng practice niya yung maghakot sa mga household, ng mga household waste. Yun nga lang, hindi namin alam kung saan niya dinadala yung yung residual waste, Pero kung pag-uusapan kung nakakatulong ba siya, tingin ko naman nakakatulong din ng konti. At the same time, natutulungan din niya ang sarili niya. PET, lata, bote at bakal. Yan ang mga kagamitang kinukuha ni Lolo Bert sa kanyang pangangalakal, na siya namang ating itinatapon sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Lumaki na rin sa ganitong klase ng pamumuhay si Nanay Mary Jane, isa sa 3 mga anak ni Lolo Bert. Ay nahanap ng katawan niya yung paggagawa dyan sa basura. Kasi pag may nararamdaman siya. Noon naman siya nangangalakal doon sa ilog, malilit pa yung panganay ko. Yung dito, bukod na. Doon nangangalakal din siya sa may tabi ng ilog. At saka din sa kanal. Pag nawala tatay ko, hindi ko kaya. Hindi ko kaya. Hindi ko kaya pag natatay ko ito. Kasi mamamatay, hindi ako yung mamamatay na rin. Gaano po talaga kahalaga tong inyong pangangalakal ay sadyang, kumbaga po, ay buhay at buhay niya po. Talagang diyan ako. Ngayon, pagdating naman doon sa kanyang ginagawa, siguro ito'y isa doon sa kanyang nakita na po pwede niyang pagkitaan. Kaya tuloy-tuloy yung ginagawa ng matanda. Hindi po namin kinakaya ang pamumuhay ng lolo namin dahil dito po kami nakakakuha ng pangkain namin sa araw-araw. Nakahihiyaman sa paningin ng iba ang mga lakal ng basura. Pero para kay Lolo Bert, sa trabahong ito, nabuhay siya at ang kanyang pamilya ng marangal. Masuklian ko po yung sakripisyong binigay niya po sa amin. Magtatapos po kami ng pag-aaral para po mabago po namin yung buhay po namin. Hindi na po kami mangangalakal. Pero kayo po, ano pong panalangin niyo po para sa sarili niyo at pamilya niyo sa buhay na kinagisnan niyong nangangalakal po kayo? Pagka hingi ka na maligtas sa uri ng kapamakan. Yan lalangin mo siya na huwag kang pababayaan. Para kay Lolo Bert, ang bawat piraso ng pinupulot niyang kalakal ay hindi lamang basta uri ng basura, sapagkat ito ay mga piraso rin na bumubuo sa kanyang mga pangarap. Parang ko hindi ako yayaman dyan. Pero mabubuhay naman ako dyan. Pero para kay Lolo Bert, ang buhay niya bilang isang mangangalakal ay refleksyon lamang na hindi lahat ay makulay.